natin? Empower to love. Yan. Okay, so pwedeng pakibasa natin. Pwedeng makita yung pumuli kay sa akin. Pasensya na. As we give honor to the words of God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ live in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Jesus equals love. Amen? So, Jesus is love. Purihin ang Panginoon. So, God continue bless the reading of His words. Makakaupo na po tayo. At, tunay nga po na kahapon, ganda po yung naituro din ni Sister Gina na talagang ang pag-ibig, expression of love, ay napakahalaga kasi nga ay February. Pero alam natin na kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, hindi lang February ang buwan ng mga puso. Amen? Yung mga may puso, magsabi ng amen. Tanungin mo nga sa katabi mo, may puso ka ba? Baka wala dito. Baka naiwan. Kasi ang sabi ng isang kapatid, hindi ako pumupunta, hindi ako nakakapunta, Pastor, pero yung puso ko nandun. Baka maupuan ninyo yung puso niya. So, empower to love. Alam ko po na napakahalaga po ito bilang mga mananampalataya para mapaalalahanan po na alam mo ba na mahal tayo ng Lord. Kung bakit kailangan nating mahalin ang Diyos, sapagkat Siya ang unang nagmahal sa atin. Amen po ba? Praise God. At yun nga po, ang sabi po dito sa ating binasa, na dahil I have been crucified with Christ, sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, ngunit si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ipinapamuhay ko ngayon ay sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na anak ng Diyos, na nagmahal sa akin at nagbigay ng kaniyang buhay sa akin. So that is love equals Jesus. Because love is, anong sabi nila? Spell love. Anong spelling ng love? Ang sabi nila, G-I-V-E. Di ba? Minsan sabi nila, gas na yung pag-ibig, yung love. Kasi ang tunay ibig sabihin ng love is giving. Amen ba? At alam natin, because of the love of God, He gave His only Son. He gave His Son, our Lord Jesus Christ. Bakit may Christmas? Bakit may Holy Week? Alam niyo, ang tinutukoy noon is all about the love of God. Di ba? Pero minsan, nakafocus ang tao sa celebration. Hindi po doon sa meaning, hindi doon sa essence ng pagdating dito ng Panginoon. Kaya yung iba, gustong magpapako na rin sa krus. Kaya yung iba, Christmas na naman, di ba? But you know, the real meaning of all these things is about love. Thank God, dahil dumating ang Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi ko alam kung nasaan pa rin tayo ngayon. Thank God, Siya po ay hindi lang pumarito, ngunit Siya po ay namatay sa krus at para sa atin. Amen ba? Para sa atin. Dahil kung hindi, alam mo ba, we deserve hell. After na nag-fall ang tao sa Garden of Eden, we deserve hell. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay gumawa pa rin Siya ng paraan para maabot tayo. Amen ba? Ibig sabihin, yung first plan ng Diyos ay nasira. Sinong sumira? Tayo din. Hindi natin Siya pinili. Pero salamat sa Lord dahil ganun pa rin ang Kanyang pag-ibig. Kaya binigay Niya ang Kanyang bugtong na anak. Amen ba?
Walang iba kundi ang ating Panginoon. The first Adam brought death and destruction. But the second Adam, if we receive Him as our Lord and Savior, He gave us He gave us life through our Lord Jesus Christ. Amen ba? Bakit? Anong sabi niya? Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapapahamak sa kapahamakang walang hanggan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakita ninyo yon na talagang mayroong destiny ang tao na hindi tumanggap at sumampalataya sa Panginoon. Andyan po ba tayo? So we are talking about Jesus Christ. Jesus Christ is our Savior. Alam mo ninyo, kapag pinag-uusapan natin ang ating Panginoong Jesucristo, it is not about religion. I'm not against religion. Kaya lang minsan nababanggit ko ito kasi, may relihiyon na ako, okay na ako. Alam nyo ba, may mga relihiyon na hindi naniniwala kay Jesus Christ. The Bible says, through our faith in Jesus Christ will save you. So, paano mo masasabi na nasa relihiyon na ako, okay na ako? But thank God, we have more than religion. Our relationship, our right relationship to our Lord Jesus Christ. He is the Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is the King. In the Lord of Lords, the King of Kings. Kaya purihin ng Panginoon, kaya nga po tayo ay nagkaroon ngayon ng pag-asa. Dati wala na tayong pag-asa. Dati tayo'y patutungo na talaga sa kapahamakang walang hanggan. But because of His love, kaya nandito tayo ngayon. Praise God, hindi lang tayo pang lupa, pang langit pa tayo. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, hindi ka lang pang lupa. Pang langit ka pa, kapatid. Praise God. Hallelujah. You know why? Because of that love. Dahil sa pag-ibig niyang iyan, kaya natanggap natin purihin ng Panginoon. Kaya natanggap na po ba natin ang ating Panginoong Jesus? You need to receive Jesus in your heart. Or else, there is no salvation. Unless we receive our Lord Jesus Christ, there is no salvation. Walang relihiyon na sinabi sa Bible na pakapagliligtas, but in the mighty name of Jesus Christ will save you. Iisa po ang napako sa krus, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen ba? Hindi relihiyon ang naipako sa krus. 1 John 4:8, kaya nga po, dahil sa pag-ibig niya, pakibasa natin, whoever does not love does not know God, because God is love. Yan. Ang hindi marunong magmahal, ang hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Kaya nga yun yung awit na Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:16, and so, we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God in them. Wow. So, ibig sabihin, kung hindi tayo marunong umibig, hindi ka nakakakilala sa Panginoon. Amen? Pero ang tinutukoy natin dito is yung pag-ibig na nanggaling sa Panginoon. Dahil hindi tayo marunong magmahal. Kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos na natututunan natin hanggang ngayon, hindi tayo marunong magmahal. Ano yung pagmamahal na alam natin? May kapalit, may kondisyon, mamahalin kita, pero, diba? Kaya napakahalaga na matutunan natin ang pag-ibig ng Lord sapagkat ang pag-ibig ng Panginoon ay unconditional. Sabihin natin unconditional, walang kondisyon. Kasi kung may kondisyon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, walang papasa sa atin. Walang papasa sa atin sa pamantayan ng Diyos. Kasi grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, hindi natin kayang tumbasan iyon. Why? Because His love is life. Amen? Diba? Lagi nating sinasabi, alam mo ba ang
expression ng pag-ibig ng Diyos ay hindi 3 bulaklak. Yan. Sino ang nakatanggap ng bulaklak noong Valentine? May nagtaas doon. Good. Praise God. Pero alam nyo, si Lord hindi bulaklak ang binigay niya. 3 pako. 3 pako. Nung pinako siya sa kanyang left hand, nung pinako siya sa kanyang right hand, nung pinako siya sa kanyang paa. That is His love. Amen po ba? Gusto kong sabihin sa inyo, may namatay dahil sa pag-ibig niya sa iyo. Amen ba? Kaya kapag malaman mo lang to, panalo ka na eh. Kalain mo ba? Wow! May namatay dahil sa pag-ibig niya sa akin. Minsan di ka lang sinagot ng ano mo. Parang gusto mo lang magpakamatay. Di ba? Pero salamat sa Lord. Kung makuha natin yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin, hindi na tayo kulang sa pag-ibig. Amen ba? May ano ko to kasi minsan, alam nyo ba yung kabiyak? Yan. Yung best half ba yun? Kaya sabi nila, hoy, February na, kailangan mo nang hanapin yung kabiyak mo. O kaya ay, ilang taong ka na ba? Ay, naku po, lalampasan ka na. Bakit ko sinasabi ito? Kasi baka ang alam natin ay kulang ka ng puso. Sino bang kulang ang puso dito? Di ba buo? Alam mo ba nung nilikha ng Diyos sa Adam, buo yung puso niya. Hindi namang kulang para kailangan niya ng Eva. Sa totoo lang, si Adan, buo na yung puso niya buo yung kaniyang puso nung likhain siya ng Diyos. Ba't ibang tingin nyo na sa akin? Di ba? Buo yung puso niya. So, ibig sabihin, kasi yun nga, para hindi tayo malinlang, hindi tayo madaya, na, wala pa akong asawa hanggang ngayon Saan yung kabiyak ng puso ko? Sa susunod, magbabalintine na naman. Ano ngayon? Alam niyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, ang nagbubuo ng puso natin, walang iba kundi ang Panginoon. Amen ba? Kung masabi natin para masabi natin kasi ito, na hindi, dapat may kabiyak yung puso ko, pastor, para makumpleto. Iyon nga Nakalima na. Nakalima na nga Ilan ba yung biyak ng puso mo? Para masabi natin na siya yung kabiyak. Church, only Jesus will fill your heart, will make your heart whole because of the love of God. Si Apostol Pablo, wala nga siyang nobya Hindi ko alam, walang nakasabi sa Bible wala nga siyang asawa, pero kumpletong-kumpleto si Apostol Pablo. Sabi mo sa katabi mo, kumpleto ka. Kumpleto ka. Amen. Yun nga Kung makapangasawa na ako, okay na. Yun nga, bakit nga hindi okay nung nag-asawa? Para masabi na buo na siya? Because I believe only Jesus has that love na kulang sa puso natin. Siya ang nagbubuo ng pag-ibig natin. Si Jesus, wala nga siya pero buo yung pag-ibig niya. Dahil ang Panginoon ang tunay na nagbubuo ng ating pag-ibig. Hallelujah. Hanapin pa ninyo yung kabiyak. Yung asawa, yung pamilya, bonus na lang yan. Diyan po ba tayo? Bonus na lang yan. Ito po'y, dahil buo na tayo kung tinanggap natin si Jesus. Doon ka na buo. Tapos sabi lang, kaya pala.
Tapos, buti na lang. Hindi, wala ka nang isipin ngayon. Parang kulang ako Andyan po ba tayo? And thank God, dahil natututunan natin ito, kaya patuloy ang buhay. Tuloy ang buhay na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng pag-asa. So, learning to love unselfishly, ito na po yung pag-ibig na natututunan natin sa Panginoon. Ang sabi ni Rick Warren, learning to love unselfishly is not easy. Ang matuto sa pag-ibig na hindi makasarili. Alam natin yung pag-ibig na makasarili? Yung gusto mo na lahat basta masaya ka. Hindi ka na kahit may nasasaktan, di ba? Kahit may umiiyak, bahala na, basta masaya ka. Selfish po yun. Ang tunay na pag-ibig hindi po nakakasira. Andyan po ba tayo? At kasi sa totoo lang, kaya nga hindi tayo marunong magmahal. Ito po yung tunay na dati yung human love is yun nga, basta masaya ka, yun na yun. Hindi na importante kung nakakasakit. Pero dahil natututo tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ngayon, alam na natin. Amen ba? If we have got the true love, sabi dito, sabi ni Rick Warren yun, di ba? Sa Rick Warren kilala natin. Si Dwight Moody, ang sabi naman niya, if we have got the true love of God shed abroad in our heart, we will show it in our lives. We will not have to go up and down the earth proclaiming it. We will show it in everything we say or do. Kung tunay na pag-ibig natin sa Diyos, hindi na kailangang pababa ka sa langit, bababa ka sa baliktad. Tataas ka sa langit, bababa ka sa lupa para makita na ikaw ay may pag-ibig sa Diyos. Just say the words, di po ba? Then do it. Ito ang sabi po niya, para makita yung pag-ibig natin sa Diyos, kailangan makita sa ating mga pananalita, makita sa ating mga gawa. Amen? Hindi yung may nag-text sa'yo sa Facebook, I love you, sister. Hindi mo pa nga siya nakita, sinagot mo na rin, I love you too, brother. Bakit parang So, pwedeng kilalanin muna naman mo siya. Amen ba? Sa mga nag-aaral, wala muna, mag-aaral muna tayo. No, mag-aaral muna kayo. So, kailangan makita sa gawa. Yun nga, pastor, talagang nag-i-effort siya. Hindi mo pa siya nakita. So, ipakita natin kung tunay na nagmamahal tayo. So, to be empowered to love God in other like families, para ma-empower yung pag-ibig natin sa Diyos, to empower to love God. Kasi yun nga, loving God, loving people. Hanggat hindi tayo mapuno ng pag-ibig ng Diyos, yun nga yung pinag-aralan kagabi, di ba? Loving God, then love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Then love your neighbor as yourself. Di ba? So ibig sabihin, kapag hindi ka mapuno ng pag-ibig sa Diyos, hindi mo kayang mahalin ang iyong kapwa. Amen ba? Kaya napakaganda na tayo ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos. At ito po yun, para ito yung tinatawag nating the power of the love of God. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, tayo ay nababago. Tayo ay naaayos. Di po ba? Alam mo kapag maranasan ng tao ang pag-ibig ng Diyos, kahit ayaw niyang magbago, mababago siya. We need to love God, hindi dahil kinukulang na ang nagmamahal sa Kanya. We need to love God. Alam niyo kung bakit? Kasi kailangan natin ang Kanyang pag-ibig. Kailangan natin na mahalin siya para maayos ang buhay natin. There is no way for us to become better. Walang ibang paraan para maayos yung buhay natin hanggat hindi natin mamahalin na tunay ang ating Panginoon.
Andyan po ba tayo? Kaya nga lagi kong sinasabi yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Hanggat hindi mo maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, walang pagbabago. Purihin ng Panginoon. Diyan po ba tayo? Ngunit kung maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya nga nandito tayo. Paano mo nararanasan? Yun nga, dati wala ka namang pakialam sa mga ganito, pero nandito ka na sa church. Dati wala kang pakialam sa pagpupuri sa Panginoon. Anong mga ano yan? Parang mga baliw, nagtataas-taas ng kamay. Pero ngayon nandito ka na. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw ay sinakupan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po, halata yung mga may pag-ibig sa Diyos. Halata. Kapag may pag-ibig tayo sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Masaya ka na nandito. Masaya ka na nagpupuri sa Panginoon. Pero kapag hindi mo love si Lord, napilitan ka na nandito lang. Diba? Diba kapag hindi mo na mahal yung trabaho mo, mamaya aalis ka na dyan. Pero kapag mahal mo ang trabaho mo, kahit nakakapagod, sige, lumalabas na yung dila mo, tapos sabihin mo, Senyora, kimas. Matindi. Kaya, yung dila mo hanggang dito na yon. Tapos, Senyora, kimas. Kasi love na love mo ang trabaho mo. Amen? Kaya nga, napakahalaga na matutunan nating mahalin ang Diyos. It's not for God. You know why you need to love God? It's not for God. For me and for you. Wala nang ibang paraan para mapabuti yung buhay natin. Di ba? Ang sabi nung iba, mayaman na lang sana ako para mabuti yung buhay ko. Kaya lang, yun nga, bakit may mga nagpapakamatay na mayaman para masabi natin na maganda ang mayaman? Not saying na masama, kaya lang hindi lahat ng yumaman napabuti ang buhay. Pero ang lahat na nagmahal sa Panginoon, naayos ang buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya huwag po tayong ma-deceive. Yun nga, di ba? Sana matupad ko yung pangarap ko. Well, sino ba naman ang ayaw matupad yung mga pangarap natin? Pero hindi rin lahat ng nakatupad ng pangarap ay napabuti ang buhay. Bakit kaya, di ba? Baka meron sa inyo dito, yung sabi nila, alam mo, pag umuwi yan, hindi na namamansin. Pag umuwi daw galing ng Spain, galing ng abroad, hindi na siya namamansin doon sa kanila. Ba't mo tinitingnan yung katabi mo? Hindi na namamansin dahil walang pera? Dalawa palang ibig sabihin nun, no? Dahil walang pera, diretso. Pare! Talay! Nagmamarcha! Wala na si kumpare. Delikado. Yung iba naman, kaya siguro, yan, di ba? Hindi namamansin dahil ayaw niyang maglibre. Di ba? So, yun po yun. Baka naka-abroad lang tayo, hindi ka na namamansin kasi parang sa tingin mo, parang other ka na. Parang nakarating ka na sa buwan. Yan. Mga kapatid, huwag kang magbabago. Amen ba? Kung saan ka man dinala ng Panginoon, pinagpala ka man o hindi, huwag tayong magbago. Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. We need to be in power of His love dahil siya ang bumubuo ng ating pag-ibig. Kapag buo yung pag-ibig natin kasi, hindi ka na KSP. Alam mo yung KSP? Kulang sa pansin.
Kapag buo na ang pag-ibig mo, masaya ka. Di ba? Hindi man i-likes nung ano mo yung i-post mo dyan, di ka nagalit. Dahil ang nag-thumbs up na sa'yo 2,000 years ago, hanggang ngayon, naka-thumbs up siya sa'yo. Amen? Kaya buo na yung pag-ibig natin. Kaya alam mo kung bakit minsan ang tao naghahanap. Dahil kulang siya ng pag-ibig. At salamat sa Panginoon sapagkat kung tayo po ay napupuno ng pag-ibig ng Panginoon, masaya tayo, buo tayo, at we are always run after God because He is the source. Kung nakukulangan ka ng pag-ibig, Lord, maraming salamat, minahal mo ako. Di ba? Kapag ikaw ay, alam mo, kapag natutuyuhan ka ng pag-ibig, di ba? Lord, salamat, lumalapit ako, punuin mo ako ng pag-ibig mo. Kaya alam nyo, minsan may mga sinasabi nilang tinutuyo. Yan. Tuyo na yung, tuyo na kaya yung pag-ibig. Di ba? Tuyo kaya siya ng pansin. Yan. Hindi mo na kasi siya pinapansin. Pero kapag buo yung pag-ibig mo, pansinin ka man o hindi. Di ba? May problema ka man o wala, tuloy ang buhay. Bakit? Mayroong nagmamahal sa'yo. Praise God. Pwedeng sabihin mo sa katabi mo, may nagmamahal sa'yo. Kasi minsan ito yung problema natin na nandito sa abroad. Yung homesick. Homesick. You feel alone. Kaya nga lagi nating sinasabi, consider this church will be your second family. May mga life group leaders tayo. We are here as a family upang tayo po ay makaranas. Kaya nga may couples tayo, may ladies night para mapunuan kayo ng konti. Yung mga nandun sa Pilipinas yung asawa. Kaya nga may mga ganito tayo, couples, para nare-refresh yung ating pag-ibig sa Panginoon. Amen? So number 1, how to empower our love to God is run after God. He is the source. Psalm 63 verse 1 to 4. Why we need to love God? Psalm 63 verse 1 to 4, pakibasa natin. You are, hindi, sa tago, okay. You are, my God, earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you in a dry and parched land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power in your glory. Because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Wow. Praise God. Sa Tagalog, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ikaw ay aking mapagmasdan at ang aking likas mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Wow. Amen ba? Wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Gusto ba nating mabuhay? Gusto ba nating nagkakaroon ng lakas ng ating buhay? Gusto ba natin na tayo ay laging masigasig at maligsi? Love the Lord. Why? Because when you love God, anong sabi diyan? Because your love is better than life. Grabe, no? Ang pag-ibig natin sa Panginoon ay higit pa sa buhay. I'm sorry. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa buhay. Wow. Yun pala ang sekreto. Kaya pala parang hindi ka tumatanda. Kasi in love ka kay Lord. Pero kung in love ka kay taning, yan.
Kulubot! Tanungin mo yung katabi mo, saan ka in love? Tapos sabi, ikaw. Hindi, asawa niya kasi yun. Baka kasi dalawa lang eh. Kung hindi ka in love kay Lord, may iba. Alam mo, ang nais ng Lord, sa Kanya lang tayo ma-in love. Amen? Yung asawa natin, Ate Perlita, pangalawa lang. Si Lord ang number 1. Okay lang, kuya, baka magagalit ka sa akin, Si Lord ang number 1, yung asawa ang pangalawa. Amen ba? And I believe, pagpapalain ng Diyos ang ating mga relationship. God must be the first in our relationship. At ako'y maniniwala na maaayos po ang lahat sapagkat siya ang nauuna. Kaya, thank God because the love of God is better than life. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na masigla, malakas, mahalin natin si Lord. At habang minamahal natin siya, nagkakaroon tayo ng buhay. Nadadagdagan, nagkakaroon tayo ng lakas. Kaya parang hindi ka tumatanda. Tingnan mo ngayong katabi mo. Parang hindi ka tumatanda. Oo. Alam nyo, nung unang magkakakilala tayo, parang hindi ka makangiti eh. Ngayon, gumaganda kayo sa totoo lang. Amen ba? Aba, matindi yun Nung una ko kayong makilala, parang gusto niyong kumain ng tao eh. Hindi, pero lang. Pero ngayon ay, wow, gumaganda, gumagwapo. Praise God. Sabihin mo naman sa katabi mo, gumaganda ka sis, gumagwapo ka. Praise God. Dagdagan nyo ng pagkasabi. Ulit-ulitin nyo, gumaganda ka sis, gumaganda ka sis, gumaganda. Bihira na lang to, bihira na lang. Totoo naman. Amen po ba? Walang pumapangit na anak ng Diyos. Maliwanag na yun. Convincing yung amin ninyo. So running after God is a choice. Dalawa lang yan running from God or running after God. Tumatakbo ka palayo sa Diyos o tumatakbo patungo sa Diyos. Church, it is a choice. Kung gusto mo na lalong ma-in-love kay Lord, you need to do something. It is intentional to love God. Amen po ba? So it is not by chance. Bakit napaka-active nila? Di ba? Bakit sila, di ba? Parang silang mga pastor kapag magsalitong mga life group leaders. Alam nyo, hindi po nangyari yun sa kanila na nagkaganon na lang. Buti nga mayroon tayong proseso sa church. Amen ba? So, it is intentional. Ito po ay talagang sinasadya ang gusto mo na lumago sa Panginoon. That's daily choice. Begin with, paano mo malalaman na si Lord ang pinipili mo? Number 1, who rules your life? Sino ba ang nagro-rule sa buhay mo? Di ba? Dito mo makikita kung si Lord nga ang pinipili mo. Who control your desires? Hindi ko gusto mo, gawin mo na. If you really consider God, Lord, okay ba ito? Di ba? Then, who dominate your decision? Sino ba ang nagdidikta sa mga desisyon mo? Di ba? Then, diyan mo makikita kung si Lord nga ang nasa sa atin. Running after God is a lifetime pursuit. Ibig sabihin ay ang tayo ay lumapit sa Diyos sa ating mga buhay, it is a lifetime.
Hindi po pang-umpisa lamang. Minsan kasi meron yung mga pang-umpisa lang. Kapag una, sisigasig nila, punta tayo sa church. Yeah. Nakaupo pa siya sa harapan nung una. Tapos nung dumating, nakaupo na siya sa gitna. Tapos nung sumunod, nandun na sa likod. Tapos sa susunod nasa na si sister. Nakaupo sa labas. Wala dito yun! Nasa labas lang. Wag naman. Amen ba? So, the only way to eternal life is through Jesus. Amen? There's no other way. Siya lamang ang daan. Hindi yung dating daan, si Jesus lamang ang daan. The only way to God is our Lord Jesus Christ. If all fathers, mga tatay, tayo ay lumalapit, tayo ay patakbo patungo sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Mga tatay and all men, he will learn to love his family like Jesus loved his church. How Jesus loved his church, he gave his life. Amen po ba? Binigay niya yung kanyang buhay at di ba, ganun po nagmahal ang Panginoon. Sacrificial yung pag-ibig niya sa church. Paano sacrificial? He gave his life for his church. Kaya nga sabi ng Panginoon, man, sabi niya, love your wife as Jesus loved the church. Kaya alam natin na, kaya nga sa kasal, yun yung ginagamit natin, di ba? Para mamahal mo yung asawa mo ay mahalin mo tulad ng pagmamahal ng Panginoon. Sacrifice, that is love. Hindi yung for better lang. If you really love, for better or for worse. Sa mga nagpaplanong mag-asawa, yan na naman. For better or for worse. Amen ba? Hindi lang pang kapag worse na ay wag na. Kapag better, oo. Di ba? Kaya nga po, ang pag-aasawa, it is a decision. Kaya nga po, hindi tayo masyadong naninilawas sa love at first sight or ano po. Love is a decision. Amen ba? Hindi katulad ng sinasabi na kapag ayaw mo na, iluwa mo na. Hindi katulad ng damit kapag ayaw mo, ay ayaw mo na. Mamahalin mo siya. Kahit sino pa siya. Nung unang pagkakilala nyo, sexy. Tapos ngayon, siksik na. Ayaw na kita, siksik na ka eh. Kasi yung pag-ibig niya is conditional. Pero kapag tayo ay natututo sa pag-ibig sa Panginoon, maging sino ka man. Amen? At that is the love of Jesus. Hindi tayo karapat-dapat pero minahal niya tayo. Napakatitigas ng ulo natin. Napakasusuwayin natin, but He loved us. That is the love na nais na ibigay sa atin ng Panginoon as how we love our, di ba? Our wife or husband or our fellow man. Hindi tayo dapat magmahal na may kondisyon. Mamahalin kita pero may gagawin ka, may bibigay ka sa akin. Nakakapagod ang pag-ibig ng mundo, di ba? Kasi ang pag-ibig ng mundo laging naghihintay ng kapalit. Kaya kapag walang nahintay, wala na naman, desperado naman. Nakakabigo ang pag-ibig ng mundo. Paasa minsan ang pag-ibig ng mundo, di ba? Kala mo mahal ka. Hindi pala. Pero ang pag-ibig ng Lord, praise God. Hallelujah. Hindi tayo kailanman iiwan ng Panginoon. Amen? We need to go and run after God's love. Kung tayo ay nauubusan ng pag-ibig, go. Run after God. He will rob His enemy. If you love God, then you will
God love will empower him to lead his family closer to Jesus. He will love, courageous protector of his family. He will be a good provider for the spiritual, mental, emotional, and physical needs of his family. Bilang mga tatay, alam ko po na we are not perfect. Ang dami nating mga pagkukulang, pero ako'y naniniwala kung tayo ay nagpapapuno sa pag-ibig ng Diyos, hindi man tayo perfect, at least may pwede tayong gawin na lalong mahalin natin ang ating pamilya. Amen ba? So, running after God is a choice. Then, pangalawa, how to be empowered to love, receive God's love through our Lord Jesus Christ. Sa John 3:16, yung sinabi ko kanina, pakibasa natin, for God so loved the world that He gave His only one Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, ibig sabihin, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang anak. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Kaya nga, ang ating buhay kapag tayo ay nasa Panginoon, hindi lang pang temporary, pang eternal pa. Lahat tayo dito mamamatay. Pero huwag muna sana ngayon. Delikado na. Pag-pray natin ang nangyayari ngayon sa mundo kasi nagkakagyera. Amen ba? Let's pray for our world. Hallelujah. To receive God's love, we need to understand who God is and what He did for us. Kapag maunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos, kumpleto ka na. If you understand the love of God in your life, anong ibig kong sabihin? Mag-iiba yung pananaw mo eh. If you understand the love of God. Kasi, yung interest mo noong wala ka sa Lord, puro mundo, puro lupa. Kailangan magkaroon ako ng maraming lupa. Kung mamamatay ka naman, di mo madala yung lupa na yan eh. Ilang sentimetro lang yung pwedeng paglagyan sa'yo. Kailangan ko magkarami ng maraming bahay. Yan lang naman yung bahay, itatali mo sa baywang mo para madala mo pag namatay ka. Magkaroon na maraming pira, hindi naman siguro masama yon. Kaya lang, ang masama, yung binigay mo ang lahat ng buhay mo doon, na isang araw, iiwan mo rin. Hindi ka rin nag-enjoy. Tapos sabihin mo, sige, magkaroon muna ako ng bahay sa bago ako bibili ng mga Nagkaroon ka ng bahay sa Pilipinas, napakaganda, pwede na akong kumain ng masasarap ngayon. Kaya lang bukas mamamatay ka na. Di ba? Kaya habang nagpapatay ka ng bahay mo, tumikim ka rin ng lechon. Wala eh. Pang umaga, itlog. Lunch, pakpak. Gabi, paa. Sa susunod na naman, bituka. At least iba-iba, no? Hindi, kailangan makaipon ako. Iyon nga. Hindi naman masama mag-ipon, kaya lang, wala na. Ubus na yung oras mo, ubus na yung buhay mo. Kaya kailangan magtikim ka rin ng masarap na ulam. Amen? Dahil ang nais ng Diyos sa atin, ibinigay ng Lord naman ito sa ating mundo para ma-enjoy naman natin. Nakasama siya. Ang problema lang kasi ng tao, nag-i-enjoy ang mundo, nag-i-enjoy sila na hindi kasama si Lord. Yung enjoyment ba na kaya minsan kapag nagla-life group yung mga lalakyan sa Las Rosas alam nyo, sa totoo lang, kasi kapag may kape na kaagad yan. Pero alam nyo, sa totoo lang, kung wala tayo sa Panginoon, inumin din yan eh. Nag-iinuman din tayo. Pero iba. Yan. Pero yung inumin dito, at least pag natapos tayong uminom, magkakakilala pa rin tayo. Amen? Kape, pastor. Pagdating ko doon, kape, pastor, kape.
Maha-high blood yata naman tayo dito. Di ba? Ang nais ng Lord na pagsasaya is yung matapos tayong mag-enjoy, magkakakilala pa rin tayo, napalakas tayo, napatatag tayo sa buhay. Hindi yung pagkatapos mag-inuman ay hindi na kayo magkakilala. Tagay. Tagay. Nung lasing na sila, paray, tagay. Yan na, magkumpare na yung mag-ama. Ay, nako po. We can receive God's love through His words. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ay nare-receive natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Amen. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Apostol Pablo, Pedro, saan pa po ba kami pupunta? Dahil nasa sa inyo ang mga salita na nagbibigay buhay. Only the words of God gives life. Amen po ba? Kaya napakahalaga na tayo po ay matuto, tayo po ay mag-aral ng Kanyang salita para tayo po ay mabago ang ating pananaw sa buhay. Mabago yung pananaw natin ng pag-ibig. Mabago yung pananaw natin kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. God show how much He loved us by sending His one and only Son in the world so that we might have eternal life through Him. Through His word, because Jesus is the living words. Alam mo ba, habang binabanggit mo ang salita ng Diyos, may buhay na lumalabas. The Bible says, man shall not live by bread alone, but all the words that comes from His mouth. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay. Anong ibig sabihin nun? Hindi lamang tayo nabubuhay sa mga material na bagay. Hindi lang tayo nabubuhay sa mga masasarap na pagkain. Ibig sabihin, kulang ang buhay mo kapag wala ang salita ng Diyos. Amen ba? Kaya pala, ang daming mga mayayaman, pero parang kulang pa rin. Halos di na nga alam yata kung paano gastusin. Sila pa rin ang nasa listahan ng mga kurap. Bakit? Kasi kulang ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang tunay na bumubuo sa ating katauhan. Man shall not live by bread alone, but all the words that comes from the mouth of God. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka na kulang. Amen? Kumpleto ka na. Ibig sabihin, hindi ka pa yumaman, kumpleto ka na. Ang mahirap, yung napakayaman, parang hindi pa kumpleto. Pwede ba yun? Kaya tignan niyo, parang mas maganda pa yung ngiti mo sa senyora mo eh. Parang mas kumpleto ka pag ngumiti kaysa senyora mo. Ipatingin mo nga sa katabi mo yung ngiti mo kung nakaka-convince. Di ba? Praise God. Minsan sa Las Rosas, tinawag ako na maglinis ng salamin, tinitignan ko, parang mas maganda ka pa yata sa senyora mo ah. Di ba? Mahirap din kayang maging senyora. Nag-iisip siya kung saan siya kukuha ng papasweldo ulit. Ikaw, pag ganong-ganong ka lang doon. Katapusan na naman. February, kulang ang araw. Naku po, mapapa-advance yung sweldo ko. Siya, mag-isip siya, ano naman, ano? Ang bilis naman ng isang buwan, di ba? Mahirap din ang senyora kaya. Tapos, sabi ng gobyerno, i-increase niya. Naku po, i-increase yung sahod ng katulong ko. Mahirap din. Kaya pag maghangad kayo, siguruhin nyo nakakayanin ninyo. O kung gusto nyo na lang maging simple-simple na lang doon. We are all the same in the eyes of God. Mayaman ka man, mahirap man, katulong man, pare-parehas tayo sa mata ng Diyos. Ang mahalaga, kilala natin siya. Kaya minsan sabi ko, di ba, maraming
meron yung amo natin na wala tayo sa kanila. At meron din yung meron tayo na wala sa kanila. Alam nyo, yung meron sa atin na wala sa kanila, mas matindi. Because we have Jesus. Kasi sa kanila, religion. May religion na naman na kami. That's all about for them. Hindi nga religion eh. It's all about Jesus. It's all about having a right relationship with Jesus. Amen po ba? Alam na namin si Jesus. Kilala namin. Kilala mo nga, pero ino-honor mo ba? Kasi kung kilala mo ang Diyos, kung kilala mo ang Panginoon, yung sinabi mo palang na Lord, you bow down. You obey. If you say Lord, Lord, Senyor. Subukan mo ngang hindi sundin yung senyor mo. Patatakyasin ka sa trabaho. Itong senyor na sinasabi natin, Senyor de los Señores. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen ba? Praise God. So we need to bow down. We receive Him through prayer. Kailangang mag-pray tayo. Draw near to God and He will draw near to you. Praise God. Through His grace, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakakatanggap ng Kanyang pag-ibig. Alam mo yung biyaya ng Diyos, araw-araw natatanggap natin ng biyaya. Bakang alam lang nating biyaya is yung tumaas yung sweldo mo, nakatanggap ka ng sahod. Alam mo ba, bawat araw, may biyaya. Ang biyaya ay hindi lang pera, higit pa sa pera. Yung hininga mo, napakalaking biyaya yan. Kaya lang, tsaka lang nakikita yung halaga ng hininga kapag naghihinga lang na. Mahalaga pala ang hininga. That is the grace of God. Amen ba? Kaya kapag nagising ka, may biyaya. Nagising ka eh. Kapag hindi ka na nagising, tapos na ang biyaya. Diyan po ba tayo? Salamat lang sa Lord dahil kinikilala natin na ang buhay natin ay galing sa Diyos, ang lakas natin. Kaya napakayaman mo. Ang kayamanan mo ay hindi nababayaran ng pera. That is, yan ang tunay na kayamanan. Hindi mababayaran ng pera. Hininga mo. Di ba? Kahit gaano ka kayaman, ibigay mo lahat yung kayamanan mo para madagdagan yung buhay ng 5 minutes, hindi kayang bayaran. And only God can do it. Can give. Kaya napakasarap pasalamatan ng Lord sa bawat umaga, Lord. Salamat sa biyaya mo. Amen po ba? Purihin ng Diyos. Then we can receive God's love through His silence. Minsan natatanggap natin ang biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pagiging tahimik. Hindi na natin nakikita yung biyaya dahil masyado tayong maingay. Ang mundo ay destructive. Di ba? Minsan wala na tayong panahon. Puro trabaho. Hindi naman masama. Di ba? Kaya lang, puro na trabaho. Wala nang lugar ang Panginoon. Give time for God. Amen po ba? Si Diyos, ang Lord nga after 7 days, di ba nagpahinga siya? Kaya nga yung sabi ni Brother Erning, can you imagine? Yung day off niya, trinabaho niya, pinira na lahat. Sabi niya, lagi siyang galit. Normal yun. Hindi nagpapahinga eh. Siguradong galit na galit yun. Kasi hindi normal ang tao na hindi nagpapahinga. Hindi masama na magpakasipag, pero yung hindi ka na humihinga, yun ang masama. Mga kapatid, humihinga pa ba kayo? Halay, pag part-time, halay. Hindi ka na nga humihinga, halay, part-time ulit. Sabi ng senyora mo, magpahinga ka naman, halay. Puro trabaho. Pahinga ka naman pag sinabi ng senyora, amin ba? So, minsan hindi na nakikita yung ginagawa ng Lord sa buhay natin dahil destructive na tayo. Tayo na lahat. Church, ang sabi ng Bible, maliban ang Lord ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan. Ibig sabihin, maliban ang Diyos ang nagpapala sa iyo,
Di ba? Ang ibig sabihin nun, magtiwala ka lang sa Lord kung ano yung meron sa'yo, pupunuin yan ng Panginoon at sasapatin ng Diyos. Kaya mamaya, parang ang nangyayari rin, yun nga, yung chasing in the wind, parang naghahabol ka na lang sa hangin, ang dami yung kinikita mo, parang wala kang nakita. Pwede ba yun? Ang dami mong kinikita, pero wala kang nakikita. Bakit? Kasi, wala na, hindi mo na ma-appreciate yung ginagawa mo. Dahil hindi mo na nakikita. Pero pag magpahinga ka, wow, praise God, magpahinga. Kaya pwedeng sabihin mo sa katabi mo, magpahinga ka rin, ha? Praise God. Hindi masamang magtrabaho, pero magpahinga ka rin. May church tayo ng Sunday. Then last, release God's love to others. Alam mo kung napakaganda, kapag tayo ay napupuno ng pag-ibig ng Lord, hindi ka lang nabubuo. Di ba? Hindi ka lang nakakatanggap, ngunit nagbibigay ka pa. Kasi kapag hindi ka napupuno ng pag-ibig ng Lord, gusto mo tanggap ng tanggap. Sige, part-time pa, sige pa, more. But if you filled with the love of God, then, wow, ang sarap magbigay. Ang buhay pala ay pagbibigay din. Minsan kasi ang alam natin sa pera, pangbili lang ng gamit. Pangtulong din pala. Kaya na-i-enjoy mo yung pera kasi balance yung gamit mo. Ganon din yung ating mga, di ba, yung ating buhay sa Panginoon na nakatanggap tayo ng kanyang pag-ibig, ibigay naman natin. Why? Because He first loved us. We must receive His love by faith before we have the power to love Him. It's other, our families, neighbors, and enemies. There's a power of the love of God through faith. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves have been born of God and know God. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa ay tunay na nakakakilala sa Diyos. Amen po ba? Paano tayo magmahal sa ating kapwa? Ways to release God's love to others. Pray for others. Pray for community. Pray for our nation. Are you praying for our nation? Pinagpipray ba natin ang ating bansa? Na ngayon gulong-gulo, na ngayon hindi mo alam kung anong totoo. Let's pray for our nation. Let's pray for the world ang nangyayari ngayon sa ating mundo. Let's pray for others. Pag-pray natin ang bawat isa, kapag may alam ka na parang pumunta dito sa church, parang, alam mo, pwede bang ipag-pray kita? Gusto mo? Tapikin mo siya. Pwedeng tapikin mo yung katabi mo ngayon. Sabihin mo sa kanya, di ba? Okay ka lang ba? Amen. Alam mo, yung mga tapik na yan, pwedeng gamitin ng Lord na parang ang Diyos ang tumatapik sa Kanya. Amen ba? Nasabihin mo lang, okay ka lang ba? Parang si Lord ang nagsalita nun. Wow, parang iba yung pandinig ko. Because there's power of love. Kapag totoo ka sa sarili mo, kapag totoo ka sa Panginoon, alam mo, nung tinapik mo ako, nag-iba yung lakas ko. Amen? Tapikin mo uli ng malakas. Hindi ho. Pero baka mamaya, iba na yan. No. Then, how do we release our God's love to other? Act of kindness. Salamat sa Lord. Kung medyo nahirapan namang nag-ano na yung kapatid, sis, ako naman. Amen? Sister Lorna, kanina pa. Baka may gusto rin na iba. Di ba? That's how we show our love. Amen ba? Gusto mo na bang pera? Wala ako. Yeah. At least, alam niya. Kasi alam niya, may pera ka inabi mo na. Pag-pray mo. Amen? So, act of kindness, halimbawa, maglilipat ng bahay sa kapatiran natin. Di ba? Okay ka lang ba? Gusto mong tulungan kitang maglipat? Maglipat, mamaya, lalayas na pala. Hindi ganon. Maglipat. Forgiving others, ito po yon. Nagpapatawad na tayo. Dati hindi tayo nagpapatawad. Dadaan mo ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago kita patawarin.
Pero dahil natanggap na natin ang pag-ibig ng Lord, hindi pa siya humihingi ng tawad. Sis, pinatawad na kita. Amen? Forgiveness is healing. Forgiveness is restoration. Helping the needy or the poor. Yung mga nangangailangan, alam na natin, kaya we are always praying, yung mga walang matirahan, walang makain. Sharing the gospel. Discipling others. Alam mo, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ito yung pinakamalaking pag-ibig mo sa iyong kapwa. Amen ba? To share the words of God, to share the good news to your family. Ito yung, sabi ko, ito yung pinakamagandang pasalubong mo sa pamilya mo, ang ibahagi mo ang salita ng Diyos. Ang makilala nila ang Panginoon. Ito yung pinakamagandang maipapamana mo sa iyong mga anak, ang makilala nila ang Diyos. Hindi po yung borrowed faith lamang. Yung borrowed faith, ibig sabihin, sumusunod sila sa church dahil Kristiyano ka, pero hindi pa nila nai-encounter si Lord sa kanilang mga buhay. That is borrowed faith. Okay naman yon, pero kailangan magkaroon sila ng personal. Kasi kung wala ka na, wala na yon. Kasi nakakunik lang sila sa'yo. We will pray for them na ipakilala mo sa kanila personally who is Jesus Christ. Okay naman dahil sumusunod siya sa church. Pero wala pa siyang personal na relationship sa Diyos. And you need to share. At yan po yung pinakamagandang maibigay natin, maibahagi natin, and that is the greatest love that you share to your family. That all of them will know the Lord in their lives. Amen po ba? Fighting a good fight of faith, never give up. Sabihin mo sa katabi mo, never give up. Hallelujah, ikaw ay gagamitin ng Diyos. Ang daming mga buhay dito sa mundo na sumusuko na lang. Ang daming mga buhay na nasisira na lang because they don't know how to fight. Because God's love is in you. Wow. Ano ba yung meron ka? Na ang dami mong problema pero nakatayo ka pa rin. Amen? We have the love of God. Kaya nais ba natin na tayo ay magpatuloy, praise God, at hindi sumusuko? Praise God, kailangan natin ng pag-ibig ng Diyos. We need to be empowered. We need to be increased by the love of God. Tayong lahat ay tumayo na, mga kapatid.